Mga reklamong yan, kaya sa mga subjudice, pinabayaan ng presiding officer kasi yan eh. Kasi kung magaling siyang presiding officer, hindi makalulusot yan. Una pa lang na paglabag mo, mapapansin mo na nilalabag. Di pinahinto mo na, hinayaan niya. Tapos ngayon, magre-reklamo siya. Sa kanya parurusahan. Tingin natin, ang parusa lang yan, kaya i-repriman lang yan. Dapat daw pa kinontek, pinakulong mo na kagad yung mga abogado sa prosecution na wala nang ginawa. Kung hindi pasiraan si Vice Presidente Sara. Well, hinamon ng defense team ni Vice President Sara Duterte itong House prosecution na idulog sa Senate Impeachment Court at hindi sa media ito namang aligasyon nilang paglabag umano ng Vice President sa sub judice rule. Ayon sa defense, dapat pantay na ipatupad yung naturang tuntunin sa lahat, whether defense or prosecution at iba pang sangkot sa paglilitis. Sinabi ng defense attorney na nasa impeachment court ang kapangyarihang magpasya kung lumabag sa sub judice rule ang mga pahayag ni na VP Sara, maging ng prosecution o ng depensa. Inaasahan namang maglalabas ngayong araw si Presiding Officer Senator Chis Escudero ng ruling ungkol dito, kasabay nga ng panawagan ng depensa para sa mas malinaw na guidelines sa mga pahayag tungkol sa kaso habang nagpapatuloy itong paglilitis. Ito nga inilabas din ng prosecution attorney Sal nga naglabas din ng pahayag si VP Sara about sa ongoing na impeachment in relation doon sa naging reaction nila doon sa post nung House Prosecution Panel Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo dito? Alam po niya yung mga reklamong yan, kaya sa mga subjudice, pinabayaan ng presiding officer kasi yan eh. Kasi kung magaling siyang presiding officer, hindi makalulusot yan. Una pa lang na paglabag mo, mapapansin mo na nilalabag. Di pinahinto mo na, hinayaan niya. Tapos ngayon, magre-reklamo siya. Sa kanya parurusahan. Tingin natin, ang parusa lang yan, kaya i-repriman lang yan. Dapat daw pa kinontek, pinakulong mo na kagad yung mga abogado sa prosecution na wala nang ginawa. Kung hindi pasiraan si Vice Presidente Sara sa pamamagitan ng sa halip na i-prosecute nila through their witnesses, ang ginagawa nila puro pasaring, paninira, pinadadaan nila sa mga innuendong tinatawag o nilalabag nila ang prosedimento sa hukuman. Ito namang presiding officer, wala, mahina eh. Hinahayaan niya. Saka siya magre-reklamo kung tapos na, narinig na nating lahat, nalabag na. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, Attorney Sal, hindi pinayagan ng Senado itong pagdating sa budget naman, confidential funds para sa mga civilian agency sa panukalang 20 before niya pala, Attorney Sal, ngayon alas 10 pa rin magsisimula ang impeachment trial. Pero meron nga mga panukala o mga proposal na ililipat na daw sa 3 p.m. ang impeachment trial ni VP Sara upang magamit daw sa umaga itong regular session ng Senado. Layunin nito mapabilis yung paglilitis at maisagawa ang direct at cross-examination ng isang testigo bawat araw. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, umaabot ngayon ng 2 hanggang 3 araw ang pagdinig sa isang testigo dahil nga sa mahabang pagtatanong. Kasabay nito, kailangan din isabay ng Senado ang deliberasyon sa 2027 national budget, kaya posibleng magkaroon ng budget hearings tuwing Huwebes at Biyernes. Sa tingin niyo po ba, Atty. Sam, makakatulong po itong paglipat ng schedule o kung posibleng matuloy yung paglipat ng schedule sa alas 3 ng hapon sa impeachment? Alam mo, kahit na hapon yan, kahit na umaga, kahit anong oras, kung hindi nila papalitan ng presiding officer, na mahina mag-control ng prosedimento, kung hindi babaguhin ang estilo ng prosecution lawyer na pag nagdi-direct examination, yung 1 oras, ginagawa nila 3-4 na oras sa bagal nila at saka paulit-ulit. Talagang ganun pa rin yan. Hindi talaga mababago yan. Kailangan baguhin mo yung estilo ng presiding officer, ng prosecution. Ang depensa sumusunod lang eh. Kung anong kaya nakakatuwa itong mga abogadong mga bata eh. Kaya yung mga nanonood, yung mga law students, panoorin niyo yung mga batang abogadong kapareho niyo.
Pero sundin niyo, huwag niyo susundin itong mga matatandang abogadong to. Wala, basta incorrigible na eh. Hindi na maturuan. Sabi nga eh, you cannot teach new tricks to old clothes. Mm. Ayan. Ayan nga, Attorney Sal. Maraming salamat. Sa iba pang, eto nga, ibang issue naman tungkol sa pambansang budget. Hindi papayagan ng Senado ang confidential funds nga para sa mga civilian agency ng gobyerno sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, para lamang ito sa mga ahensyang may malinaw na law enforcement at national security functions. Samantala, ayan nga, sang-ayon po ba kayo dito, Attorney Sal, na ang magkakaroon na lang ng confidential funds is yung mga ahensya na into law enforcement? Pero ang Office of the President, meron pa rin natatanggap na confidential funds, Attorney. Ano yung tanong mo? Well, Attorney Sal, pagdating po sa budget, ang sabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na daw magkakaroon ng confidential funds itong mga civilian agency gaya ng DICT o yung mga hindi konektado sa or hindi related sa mga law enforcement implementation. So, yan po yung panukala nila. Pero sa kabila ng ganyan, Attorney Sal, meron pa rin natatanggap ito nga ang Office of the President, which is yung sa confidential fund. So, sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, tama lang po yung ginawa or gagawin ng Senado patungkol sa budget for confidential funds? Eh, problema, hindi lang naman Senado magdidesisyon yan eh. Kamara de Representante pa rin. Hmm. Kasama silang dalawa sila magdidesisyon. At nasa presidente rin yan. Pero nga silang panukalang batas na hindi lalagyan ng confidential funds. Hmm. Kung na-aprobahan at hindi pirmahan ng presidente, wala rin. Kaya alam nyo, talagang wala ako naniniwala. Buwag na itong kongreso. Gawin na nating revolutionary gobyerno muna. Pahinga muna tayo. Ng 10 taon. Kaya ano ang aking panukala niyo? Ayan. Actually, Attorney Sal, marami nang sumasang-ayon sa inyong panukala dahil sa mga comments pa lang ng ating mga kababayan, which is babasahin din natin later, yun nga, ipatigil na lang tong kongreso. Pero sa iba pang issue, Attorney Sal, umabot sa 58.53 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa mga Local Government Support Fund o sa LGU sa panukalang 2027 national budget. Ito ay pinakamalaki na umano sa kasaysayan. Gagamitin ito sa mga prioridad ng proyekto tulad ng libreng 10 kilong bigas kada 2 buwan, farm-to-market roads, water systems, health facilities at evacuation centers. Samantala, aabot naman, Attorney, sa 1.4 trillion pesos ang bahagi ng mga lokal na pamahalaan mula sa National Tax Collection sa 2027. Giit ng Malacanang, layunin nitong bigyan ang mga LGU na mas malaking pondo upang sila mismo ang tumugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Sang-ayon po ba kayo dito, Attorney Sal, na medyo binagyan na ng mas malaking pondo itong para sa mga local government units, pero meron ding ibang nagsasabi, Attorney Sal, na baka isa din to daw umano'y paraan kasi malapit na din ang eleksyon at ang mga local government units ay ang nagsisilbi ding grassroots para kumuha ng suporta mula sa mga may planong tumakbo sa 2028. Unang-una, talagang dapat yung mga LGUs ang merong pondo sapagkat sila nakakaalam kung ano ang pangangailangan nila. Sila, hindi yung mga kongresista, hindi yung mga senador o iba pang tao. Kaya dapat talaga, di ba, tagal na yung gustong gawing federalismo, hindi naman nangyayari. Kasi mga magnanakaw, gusto nila yung power is at the center. Sila ang masusunod. Kaya talagang kailangan baguhin ang sistema. Gobyerno revolusyonaryo ang kailangan natin. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, Attorney Sal, bagamat 7.8% lamang ng Filipino senior citizens ang opisyal na itinuturing na mahirap noong 2023, ipinakita sa isang pag-aaral ngayon, Attorney Sal, na 24% o halos isa sa bawat apat
ang nanganganib na mahulog sa kahirapan. Mas mataas pa ito sa mga senior na nakatira sa mga pamilyang may iba't ibang generation, kung saan umaabot sa halos 45% ang vulnerable sa poverty. Ayon sa mga researchers, Attorney Sal, mas mataas yung panganib ng senior dahil nga sa fixed income. Tumaas yung gastusin sa health, gaya ng medical na pangangailangan, kakulangan sa ipon at pensyon. Lumalabas din na 42% ng mga Pilipinong edad 60 pataas ay walang pensyon, habang halos 1/3 ng SSS pensioners ay tumatanggap ng mas mababa sa 3,000 pesos ang pension kada buwan. Kaya minumungkahi ng mga eksperto, Attorney Sal, na isama ang vulnerability sa poverty sa pagtukoy ng mga dapat makinabang nga sa social protection programs. Ito din ating mga kababayan na senior citizens, Attorney Sal. Ako, kailangan talaga yung mga senior citizen. Hindi ang karamihan dyan. Talaga, hirap sila. Hindi naman aasa sila rin sa kanilang mga anak. Kailangan bigyan natin sila ng mga ayuda. Ang problema nga, Kongreso, Senado, hindi nila ginagawa yan. Ayaw nilang gawin yan. Kaya pag revolutionary gobyerno, kung kadali lahat yan. Mm. Diba sabi ko sa inyo, kung ako ang presidente, 1/3 edukasyon, ang budget, 1/3 ang libreng gamot, ospital. Tapos 1/3 yun sa infrastructure. Tapos 1/3 ng budget doon sa mga pangangailangan. Dapat ganyan. Mm. Kung in otherwise, walang mangyayari sa... Maniwala kayo, paulit-ulit lang mangyayari ang problema ng bayan na ito. Darating ang mga henerasyon, ganon din ang irereklamo niya. Mm. Ayan nga, Attorney Sal.